And so welcome sa another episode ng ating Market Outlook. Ayan, dito tayo nag-poll sa ating Facebook. So if you're not yet member ng Facebook, just click the description and follow us sa ating Facebook group. Okay? So yan, ito ang inyong mga request at sinama rin natin yan. So, yun. Part 1 SMPH Monday, AC, Pure Gold, Ali, and ICT. Okay? So simulan natin sa SMPH. Yun. So, SMPH, yung sinasabi natin kanina, na despite na may mga negative sa paligid, meron ding actually hindi bumabagsak. Kaya niyan. Hindi naman nagbabasag ng support. So far, okay, di ba? So, ito is may downtrend. Pero creating support at kahit anong bad news, hindi na siya bumabagsak. Well, di lang natin sure sa Monday kung makaka-survive yung support na yan. Pero I think baka naman kaya mag-survive. Okay? So, kasi yung tariff lumabas na. Yung figures lumabas na rin. Wala naman tong ini-import or ini-export na raw materials, di ba? Okay, ito downtrend pa to. So sideways. So let's see kung babagsak siya dito. I think pwede yan dyan. 21. Okay, so yun lang. Tingin ko okay to si SMPH. Hindi naman nagbabasag yan. FA niya, okay pa rin. Earnings above forecast, all buys, 61% upside. So far, sa akin goods to. So next, number 2 is yan, sunod natin si Monte. Commodities ba bumagsak? Well, sa chart niya is ito yung sinasabi natin din na hindi naman nagbabasag ng support, no? So may range yan dyan. Pwede rin naman dito. So I think if you want Monde, then buy as low as 6.7. May dividends din, okay din to. 2%. Yun, 2.7 pwede. Pag binasag, di huwag niyong bilhin. Dapat ma-hold yung 2.7. Okay na buo na yung range niya. Ang Philippines hindi importer, no? Or hindi exporter, no? Importer lang tayo. At saka ang tatamaan sa atin is agricultural products. Syempre hindi naman to agriculture, no? Ang tatamaan lang talaga dyan is CNPF. Kaya laki ng binagsak ni CNPF. Kasi nga siya yung isa sa ayun. Diba? So yan lang talaga. Saka I think si Axelum. Pero hindi ito para tablan. Kasi basura stocks to eh. Yan, so balik kay Monde. So if you want Monde, yun, abang sa 6.7. Monde earnings year-on-year mababa, below estimates. Ang tatlo lang yung buy at 53% upside. Target price is 11. Hindi masyadong bullish for Monde, pero okay lang. Next is AC. So talaga yung time na pwede kang mag long term. Yung ganito kasama na environment, tas lahat takot, lahat nagbebenta. Ito yung the best time to accumulate talaga. Okay, ganyan ka-strong si AC. Nagpanic pero ganda ng candle niyo. So kung Monday may dip pa to, yan, baka makakuha pa kayo sa mga 540. So far okay din. Saka may volume, no? Okay na to. AC, ang FA niya, earnings and estimates, all buys, may dividends 50% upside.
857 ang target. So far goods yan, AC. So, next natin is Pure Gold. Ito lang, may sinabi sila na last week na chart na natin to eh. Hindi raw nagbayad last. Tingnan natin. Nagbabayad siya ng dividends December and May. Ang announcement, May 14. Oh, hindi pa talaga to. Kaya yan, December. May. Ngayon lang siya nagbigay ng May. Palagi siyang March. Iba-iba, hindi stable ang date. So, hindi masasabing hindi pa, Hindi pa nag-declare. So, March, nag-announce. Tapos, December uli. Tapos, May nag-announce. So, matagal pa. Okay, matagal pa to. Minsan nga, wala eh. Okay. So, lately, nag-announce ng May. So, abangan natin mga malapit sa May. March, April pa lang ngayon eh. Again, yung chart natin dito, last week is breakout yan sa breakout. Kaso, yung retest niya, pangit. Pero higher naman, higher low. Yan, pwede. Kung type nyo lang Ayan. Pwede ring triangle. Actually, hindi siya triangle. Slant. Dito, mga 25 or 26. Pero pag binasag yung trend line, di pass. Pero tingin ko okay to. MACD okay din eh. Sideways nga lang. Walang momentum. Anyway, lahat naman wala, Pero kung mamumulot ako ngayon, hindi ko to pupulutin. Daming magaganda. Pure Gold, tingnan natin kung maganda. Earnings negative. Tas down versus sa forecast. So, that's why weak. May all buys naman na rating. 4% dips at 51% upside. Target price is 40. Okay lang. Neutral for Pure Gold. Ali. Ito pa isa yung parang SMPH din, habang lahat bumabagsak, siya is umaakit pa. So, though bearish ang sentiment, pero nakita niyo yung China, di ba? Sa market outlook, ganun din. So, may opportunity talaga. Dapat lang marunong ka mag-spot. So, I think ito, kung babagsak to this week, pwede mo ito mapulot ulit. Dito sa dyan. Kano yun? 23. Hindi. 21. Naka-range yun. Ayan. Kung magkano ang range, ilang percent? Wala kaya 9%. Pwede na. 11% range. Kung babagsak yan dito sa 21, pwede uli yan. Not bad for Ali. Habang lahat nalulugi, ito kumikita po. Okay din. Okay, resilient. So, sana may dip para mabili sa 21. Ali, above estimates, above consensus. Accumulate all buys, 3 buys, 39 pesos ang target, 65% upside. So, panalo Ali. Ang talagang tinamahan ng trade war is ICT. Walang duda. That's why kung may ICT ka, it's time to take profit. Okay. Kita nyo naman yung formation ng chart. I think patapos na talaga to. Matagal na. Ayun. Ito yung arc, late arc. So, parang ano na yan. ABC pattern na. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, tas ABC. Okay. Kahit hindi natin lagyan ng Elliott wave yan.
kitang-kita na mayroon ka ng downtrend. So, pang matatapang na lang 'to, na gusto mag-bounce play. Pero dahil sa global recession or US recession na tatamaan ng mga tariff yung iba't ibang country, most likely, hihina rin ang supply at ang demand at tatamaan talaga si ICT. Pwedeng mabasag tong support na to this week at yan, pwedeng mag-revisit yan sa 321 hanggang dito sa 350. Tapos range na lang pababa. Okay, so kung may ICT kayo at gain pa, time to take profit na. May dibs din to, pinatapos lang yung dibs, 4%. Okay, so yun lang ICT. Yun na, sila nyo naka-hold na. Naka-hold na dalawa. Malit na upside 31. Target price 440, tinamaan niya na. Walampas pa, di ba? Ayun, hinit lang. Tapos pababa na. Ganun talaga pag tinamaan yung fair value. TP na sila. Okay? Above estimates naman ang earnings. Pero baka mag-reduce to. Kasi nga, derating mangyayari dito. Kasi nga may global slowdown. Okay? So yun lang for part 1. If you want to join our Discord, yun lang for part 1. If you want to join our Discord server ng YouTube subscriber, just click the join your subscribe button. And then, pag-click nyo ng join, may pop up na video, panoorin nyo at nandun ang instruction how to join and how to automate your Discord. Okay? Meron din tayong free Discord naman para sa free chat sa TFT. So, join na sa Facebook. Yan. At nandito sa featured. Yun ang link. Ayan. Mag-join kayo dito at click nyo ng link para maka-join kayo sa ating free Discord channel. Okay, so yun lang. Thanks for watching at kita-kits part 2.